So this is the continuation of part 2 ng ating vlog na naudlot dahil hindi tayo nakapagpa-change oil. Here's why. So, kung makikita natin dito, well, hindi nyo makikita, hindi ko rin makikita. Sa ilalim nito, kung nasan yung timing belt, cam gear, yung mga ano doon, naikot doon, mga pulley, kung tawagin, is may nagtutulo doon. And ang akala natin is sa crankcase lang pati sa oil pan. Well, naman talaga nagtutulo sa oil pan, kaya natin papabeta gray yun. Pero, nakabili naman na tayo nung oil. Yung oil natin na ginagamit, madilim lang. Itong filter, tapos tong beta gray na gasket maker. So, iaangat tong buong engine. Yan, hihilahin yun pataas or pababa para makagkaroon ng access dito. Kasi hindi accessible tong area na to kasi nga napakasikip ng engine bay natin. Well, ganito talaga MR2. Pero, good thing is may nabili na tayong pyesa. So, hinihintay na lang natin yung valve cover gasket na lang yung hinihintay natin kasi papalitan na rin natin siya ng buo na. So, titignan natin, possible doon din nagkula. Pero, sa tingin ko, doon lang talaga yun sa main pulley oil seal. Pero papalitan ko na rin yung mga oil seal doon since di pa naman siya napapalitan. So, need natin magpalit ng stabilizer link. Tapos yung mga sway bar bushing niya. Bar bushing kung tawagin nila yun eh. Front and rear. Kasi kung makikita nyo doon sa picture, literal na papalitin na siya. So, yun pala yung lumalagotok. And may video din ako na nalagotok to talaga. Well, pag inalog natin siya, yun guys, stab link yun. Inalog ko rin kanina yan. So, hinanap ko kung saan yung cause. Inalog ko yung stab link niya mismo. So, doon nagmula. Kaya pala may nalagotok dito kapag umiikot to. Well, hindi siya CV, yung CV boots, hindi doon galing sa axle. So, wala doon. Kasi, wala namang ginalaw dyan. And, nakita naman namin yung axle, wala namang problema. So, dumating na yung ating pyesa today. So, papakita ko na sa inyo. So, ito yung ating pyesa. So, sorry guys, may ingay yung kapitbahay, yung mga aso. Pero, ito yung crankshaft na main pulley oil seal. Ito yun yung malaki na sinasabi nila. Itong dalawa naman, for cam gear naman to. Yan. So, ito naman is for oil pump, oil seal. Ito naman sa oil pump yan. Yan, ganyan lang siya kaliit guys. Tapos, ito yung ating valve cover gasket. Yung ating sa spark plug naman to. So yan, set na siya. So tomorrow, papakabit na natin siya. Dadalhin na natin siya sa shop. And papasimulan na natin to ikabit. So kita-kits tayo bukas. Bye-bye. So, good morning guys. Bali yan, today, dadalhin na natin siya kay Kuya Herbs at papagawa na natin siya. So, yan, yung oil, yung filter, yan, yung mga nasabi ko na nakaraan. And yung mga oil seal and valve cover gasket. So, tara, pinapainit ko lang siya and pupunta na tayo doon. So, yun guys, nandito na tayo kay Kuya Herbs. Dito natin siya papagawa. Yan. Yan. So, babalikan na lang din natin siya. Pero checkin natin siya kung ano yung update sa kanya. Sabi ko naman na kay Kuya Herbs, so uwi na muna tayo. So iwan na muna natin siya guys. Yan. May Genesis pa dito si Kuya Herbs. So yun, balikan na lang natin siya mamaya, tignan natin yung update. Bali bukas, babaklasin din yung mga sway bar bushing, pati stab link. Yun, papagawa tayo sa Kalamba, harap likod. So yun, bukas naman tayo ulit. So dito, binuksan na yung ating valve cover, pero yan, healthy na healthy pa, okay na okay yung color, and chinek yung mga belt. And dito, tinignan na rin yung oil pan at binaklas na rin yung main pulley sa crankshaft, and sa mga cam gears pati oil pump seal, baklas na yan. And dito naman, pinalinis na natin yung valve cover at pina-check na rin yung condition ng timing belt if okay pa, pero based dyan, okay na okay pa yung timing belt, parang bago pa. And di muna natin siya papapalitan.
So yan, totally wala na at nakabit na lahat ng kailangang kabit at nireseal na lahat ng kailangang i-reseal. So nilinis na yung ilalim para mawala yung mga old oil na tumutulo. So next naman is babaklasin na yung stabilizer link natin. So yun guys, yung MR2 tapos na siya. Napagawa na yung ilalim. Yan, okay na siya. So yun, napagawa na yung mga oil seal niya. Okay na yan. So ilalagay ko na rin dito sa vlog natin kung ano yung status niya. So yun guys, no, dito na tayo sa bahay. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung status ng stub link natin na kailangan palitan. So ito yung stub link natin guys. Ito yung lumalagutok na sinasabi ko nung nagpalit tayo ng shock. So ito yung sa rear. Kung makikita nyo guys, oh. Yan, oh. Worn out na. So kailangan na talaga to palitan. Yan, oh. Nasira na yung mga rubber sa loob. Yan. Tuto ko lang. Yan. Tapos, yan guys, oh. Kung makikita nyo. And ito, kung makikita nyo guys, welded. So hindi ko alam kung anong ginawa ng past owner nito. Kasi never pa napalitan to guys. So, sobrang tibay. Ngayon lang talaga napalitan to. Mula nung binili namin noong 2007. And ito guys, tignan nyo. Yan. Ito, pag ganyan pa ang mga play, matitigas pa, okay pa. So tomorrow, samahan nyo ako. Papapalit tayo ng stub link. So yun guys, no, dumating na ating stabilizer link. And ito yung luma natin. So bubuksan na natin to kung fit ba to. Bali, pang MR2 talaga siya. Yan, binili ko na lang siya pang MR2 na talaga to. So wala nang conversion na gagawin. So tara, buksan natin. Yan, so dito ina-unbox na natin siya. At yun, parehas na parehas nga yung ating stabilizer link na nakuha. And kagandahan, wala na itong welding. So wala nang conversion na ginawa dito kasi brand new na 555 yung brand. So yun guys, nandito tayo sa MR2. Yan, papasok natin siya dito. Bali, papasok natin siya doon kasi nilabas muna kasi may nagpipintura. Pero yon, tinignan ko yung ilalim, wala naman ng tulo. Yan, dito na tayo. So papainitin ko lang tapos pasok na natin para mapakabit na natin yung stub link. Tapos mauwi na rin natin siya. Yan, so warm up muna. So sa part na to, sinisimulan na nilang ikabit yung ating brand new na stub link sa harap. And guys, dyan nakabit na yung front na stub link kasi meron din natunog dyan na nalagutok din sa harapan. Tapos dito naman tayo sa right side, yan, kinakabit na rin siya. So medyo nahihirapan kasi madilim na rin at walang ilaw. And last, dito naman guys, kinabit na ulit yung pang rear naman na stub link. So yun guys, no, dalawang gulong na lang sa likod tapos okay na siya. Yan, uwi na natin siya kasi yan, dito kasi siya nakapark sa labas, so possible magasigasan kaya pinatapos ko na rin agad. Yan, meron Genesis dito, color yellow. Kung nasa B2B yan, oh. Yan. So dito lang yan located sa market area ng Santa Rosa, Laguna. Barangay Market Area, likod to ng community hospital. Yan, hanapin nyo lang dito si Kuya Herbs. Pag ginanap nyo si Kuya Herbs Matic, alam nyo na yan. So yun guys, nawala yung kalampag niya. So tama nga na nagpalit tayo ng ng stub link dahil doon talaga galing. Yan. Yun nga guys, stub link nga galing. Yan. So tinetest ko lang muna, test drive. Yan. So kita tayo sa pagbalik mamaya ng bahay. Bye! So yun guys, nandito tayo ngayon sa garden. Uwi na tayo. So officially okay na siya. And bababiyahin na natin siya ng malayo ulit dahil natapos na yung mga leaks niya. Yan. So yung lumalagutok sa likod, yung stub link, pati yung mga nalagutok dito. So na-resolve natin yon. Nagpalit na tayo ng stub link. So yan, okay na siya. And yun, malalayo ko na ulit to kasi plano kong dalhin ng Pangasinan to sa bahay namin doon. And yun, long drive natin. So medyo marumi lang talaga siya kasi maalikabok doon sa talyer. Yan, pero hugasan na lang din natin siya. Yan. O, pero yun lang guys, doon na nagtatapos yung ating vlog. So make sure guys na naka-follow and naka-subscribe kayo sa iJat, so, sa YouTube ko.
para sa mga updates sa MR2 natin. So, kita-kits ulit next vlog. Bye!